Now, paano ba nangyari na ang kautusan ay dumating sa buhay ng mga Israelita? Praise God. Paano ba nangyari na ang kautusan, mga kapatid, ay nagsilbing gabay sa mga mananampalataya noong mga panahon na yon? Praise God. So nais ko po munang ipakita sa inyo yung pong isang graph na nagpapakita kung papaano po yung takbuhin ng kautusan. Praise God. Sabi diyan, mga kapatid, ito daw pong kautusan ay nagsimula at 1250 BCE, before Christ. So medyo may katagalan na po siya. Praise God. At makikita natin sa book of Exodus chapter 13 verse 9, this is the first mention of the law. Unang binanggit ang kautusan doon sa may Exodus chapter 13 verse 9. Nung binanggit po yung kautusan, mga kapatid, nagsimula siyang maranasan ng tao, yung full implementation niya, noong to ay ibinaba ni Moises. Nangyari yan, mga kapatid, doon sa Exodus chapter 24, verse 12 to 18. The law or the Torah was given to Moses doon po sa Mount Sinai. Pagkatapos noon, mga kapatid, ibinaba niya na yan sa mga Israelita. So doon nila nalaman yung kung ano ang kautusan ng Diyos, kung ano ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. In fact, mga kapatid, ito pong mga Israelita ay nabuhay sa gabay ng kautusan. Hindi po magiging effective ang mga Israelita, praise God, sa kanilang buhay bilang mga bayan ng Diyos kung wala yung kautusan. Kaya masasabi natin na ang kautusan during those days ay napaka-importante, napakahalaga. Bakit? Kasi magkakagulo po sila kung wala po ang kautusan. Kaya importante ang kautusan sa mga Israelita noong panahon ng lumang tipan. But 1,500 years ago, sabihin 1,500 years, no, ang lumipas at dumating na nga po ang Panginoong Hesukristo. So sa matagal na panahon na yan, mga kapatid, na umiral ang kautusan, meron pong propesiya na ang kautusan magtatapos. Kailan magtatapos yon? Sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At naganap yan noong 33 AD. Praise God, kung saan ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay, nangaral, hanggang sa siya ay parusahan at patayin. Praise God, naganap yan, mga kapatid, in the span of 1,500 years after ng kautusan ni Moises. Praise God. Now, mula sa Panginoong Hesukristo hanggang sa ating generation ngayon, 2004 o 2024, mga kapatid, that is almost 2,000 years ago. So, ngayon ba, mga kapatid, umiiral pa rin ang kautusan sa mga bagong mananampalataya na kagaya natin? No? Umiiral pa ba ang kautusan sa atin? So yan po yung sinagot ni Apostol Pablo at yan ang pag-aaralan natin ngayong gabi, mga kapatid. Now, in the book of Galatians chapter 2 verse 24, Galatia 3:24, the Spirit of the law point us to Christ. Ito pong kautusan, mga kapatid, iyan po ay nag-aakay sa atin para dalhin tayo kay Kristo. Galatians chapter 3 verse 24, therefore the law was our tutor. No? Ito daw po yung ating tutor. Ito yung nagdala sa atin kay Kristo. Paano mo nalaman o nakilala ang Panginoon? It is because of the law. No? That we might be justified by faith. Pero nung tayo'y dalhin ng kautusan kay Kristo naman naganap yung ating pagpapawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So nagkaroon po ng bagong mukha ang kautusan. Sa paanong paraan? Kasi si Kristo na po ang nagiging bagong mukha ng kautusan. Praise God. 2 Corinthians chapter 3 verse 7.
Now if the ministry of death, which was engraved in letters on stone. Ang sabi ni Pablo doon sa 2 Korinto, ito daw pong kautusan is a ministry of death. Kaya kapag ikaw ay sa kautusan nakadepende, sabi ni Pablo, kawawa ka. Because all those people who follow the law, ang tawag ni Pablo doon, ministry of death. Sabi niya mga kapatid, now if the ministry of death which was engraved in letters on stone came with glory. No? Kung ito daw pong ministry of death na tangan-tangan ni Moises na isinulat pa sa tabletang bato ay nagdala ng kaluwalhatian ng Diyos. Imagine, nung sinusulat yan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kidlat doon sa Mount Sinai, si Moises nagliwanag. Nagliwanag si Moises. Nung bumaba siya sa Mount Sinai, dala-dala niya yung glory of God. Why? Because of those statement of the Lord that was engraved in the stone, mga kapatid, yung glory of God, dala-dala ni Moises. Kaya nung bumaba siya ng Mount Sinai, ang liwanag niya. Yung mga tao nasisilaw sa kanya. Sabi ng mga tao, Moises, magtalokbong ka. Kasi hindi namin kayang tingnan ang liwanag na tangan-tangan mo. Yung kadakilaan, yung glory ng Diyos na nasa iyo. So nagtalokbong si Moises. Now sabi po ni Apostol Pablo, no, kung yung mga tabletang bato kung saan isinulat ang kautusan, nagdala ng kaluwalhatian, glory sa katauhan ni Moises. Sabi ni Apostol Pablo, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? No? Hindi kaya mas higit na dakila ang ministeryo ng Espiritu na dumating sa atin? So, ano po yung tinutukoy niya? Yung ministry of the Spirit. Because in our present generation, the Spirit of God is now in us, operating together with us. No? Siya po ay gumagawa, kumikilos sa buhay natin. Ang banal na Espiritong tinanggap natin ngayon ay higit na maningning ang kaluwalhatian kaysa doon sa kaluwalhatian na naranasan ni Moises nung kanyang panahon. Why? Because the ministry of the Spirit is also the Lord Jesus Christ. Let's continue. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, now the Lord is the Spirit. Ang Panginoon daw po ay Espiritu. So, this ministry of Spirit is more glorious than the other one. Because the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. May kalayaan. Nung panahon na ang tabletang bato ay binigay kay Moises, ang kautusang ito, mga kapatid, na nagsasabi ng mga bawal gawin ng mga tao. Mga kapatid, hindi nagkaroon ng kalayaan ng tao. No? Hindi sila nagkaroon ng kalayaan. Bagkus naging alipin pa sila ng kasalanan. Pero nung dumating sa atin ang Espiritu, and the Lord is Spirit, no? And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Nung tinanggap mo ang banal na Espiritu sa buhay mo, no? Tiyak ko, mga kapatid, ikaw ay naging malaya. Amen? Ikaw ay naging malaya. Napagtagumpayan mo ang gawa ng kaaway. Napagtagumpayan mo ang gawa ng laman, because the Spirit of the Lord is powerful to make you free. Para palayain ka. Yan po ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. What is the reason why the Jews were not able to discover the Christ in the spirit of the letter of the law? Bakit hindi nakita nitong mga Israelita na doon sa kautusan, nandoon si Jesus Christ? Nandoon ang Espiritu ni Kristo. Kanina, di ba, binanggit ko sa inyo sa aking prayer, praise God, that the prophets, no? Lahat silang mga propeta
ay nagsulat. Sabi ni Jesus, hindi nyo ba alam na ang lahat ng sinulat ng mga propeta ay tungkol sa akin? So lahat ng sinulat ng mga propeta tungkol sa Panginoon. At kahit pa po ang kautusan, nandyan ang Espiritu ng ating Panginoon. But the problem is, hindi nakita ng mga Israelita yung Espiritu ni Lord doon sa kautusan. Why? Because 2 Corinthians chapter 3 verse 14 to 15, ang sabi kasi dyan mga kapatid ni Pablo, but their minds were blinded, for until this day, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. Ang mga Israelita, noon pa man may practice na yan, na kapag sila'y pumupunta sa templo, nagtatalokbong yan sila bago sila magpe-pray. Until now, meron silang ganong practice. May veil sila sa ulo bilang pantalokbong para kanila pong gagamitin kapag sila'y nagpe-pray. Ang sabi ni Pablo, yan ang nagpapakita na ang mga taong ito hanggang ngayon ay hindi nakilala ang tagapagligtas, ang Mesyas na dumating sa kanilang kaharapan. Bakit? Kasi ang veil na yan ang simbolismo ng kanilang kabulagang espiritual. I remember mga kapatid, yung mga born again, nung lumalim na po yung kanilang pag-aaral sa prayer, dumating na tayo sa punto mga kapatid na nagbe-bail na tayo uli. Inalis na nga natin yun nung panahon na umalis na tayo sa Katolisismo. Inalis na natin yung bail. Ngayon, maraming mga born again, habang lumalalim yung kanilang fellowship, tumatagal ang kanilang fellowship sa Panginoon, binabalik yung bail. And according to Apostle Paul, the veil is a symbol of blindness. Simbolo ng pagkabulag na espiritual ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Kaya hindi nila nakita ang ginawang paghahayag ng Panginoon. Now, let's continue. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 15, but even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. Sa panahon daw na ito, kapag sila po ay nagsasalita tungkol sa kautusan ni Moises, yung talukbong nakikita, nararanasan, nararamdaman natin sa sinungaling nilang mga puso. Hanggang ngayon, hindi nila accepted si Jesus. Di ba? Alam nyo yan. Yung mga Israelita, ang mga Hudyo, hanggang ngayon, hindi nila tanggap si Jesus. Why? Because the veil lies on their heart. Tinatakpan nito ang katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ang nagiging tagapagligtas nila. Praise God. Verse 16, nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Kaya kapag ang tao ay lumapit na sa Panginoon, kapag ang isang tao ay nagsuko na ng buhay niya sa Panginoon, yung veil, mga kapatid, yung spiritual veil, natatanggal na yon. So nakikita niya na yung katotohanan, nakikita niya na yung salita ng Panginoon na totoo, hindi na natatakpan. Praise God. So, sa makatuwid, yung spiritual veil sa puso, nare-remove na yan. Verse 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kaya nga mga kapatid, lahat ng nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon, lahat ng tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon, yung spiritual veil sa kanilang puso, natanggal na. Yung spiritual veil sa kanilang mata, natanggal na. Bakit? Kasi po, nagiging malaya na sila. Nakikita na nila mga kapatid, yung glorious gospel of the Lord Jesus Christ. Romans chapter 6 verse 15, what then shall we sin because we are not under the law, but under grace? By no means, sabi ni Pablo, by no means. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Ito naman po mga kapatid yung binabato ng maraming tao. Pag tinuturo natin ito na natapos na ang kautusan, si Jesus na po ngayon mga kapatid ang ating pong generation. Hindi na tayo doon sa generation ng kautusan. No? The law ends when Jesus came.
Ngayon, nung dumating ang Panginoon, mga kapatid, we are now under the grace of God. Nasa ilalim na tayo ng kanyang kahabagan. At sa kanyang kahabagan, mga kapatid, siya na po ang nagbayad ng ating kasalanan, no, sa krus ng Kalbaryo. Kanina yun yung lesson ko doon sa Bulacan. Yung the blood that redeem. Nakita natin, mga kapatid, noong unang panahon, sa panahon ng kautusan, ang ating pong ang mga Israelita, kapag sila'y lumalapit sa Diyos para humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan, they need to bring animals. No? Tupa, kambing, baka, dadalhin nila sa templo. At doon sa templo, ihahandog nila yon para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. That was the Old Testament arrangement. Pero alam nyo, mga kapatid, bago patayin yung tupa, may gagawin yung maghahandog. Kung si Brother Vincent yung maghahandog ng tupa, may gagawin siya. Dala-dala niya ang tupa doon sa templo. Pagdating niya doon sa harapan ng saserdote, ang buong pagkaakala natin, yung saserdote yung kakatay ng tupa. Hindi po eh. Nakita natin doon sa kasaysayan, yung culture ng mga Israelita, pag dinala ng isang Israelita yung kanya pong handog at alay, ipapatong niya ang kamay niya doon. Gagawa ng seremonya yung saserdote together with the owner ng handog. Pagpipray niya yung kanyang handog, ipapatong niya ang kanyang kamay. Bakit? Kasi itatransfer niya ang kanyang kasalanan doon sa kanyang handog na hayop. Kaya niya ililay hands. Pagkatapos niyang ilay hands, siya mismo ang papatay doon sa hayop. Hindi yung saserdote. Siya mismo ang papatay. No? Upang ang kasalanan niya ay mapatawad. Yung dugo ng hayop na yon ang nagiging paraan upang siya ay mapatawad ng Diyos. But in new generation, in the new covenant, mga kapatid, hindi na ganoon. 1,500 years ago, ganoon ang practice. Pero pagdating ni Jesus, mga kapatid, may naganap na isahang paghahandog. At yun ay walang iba kundi ang Panginoon mismo. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ang siyang nagiging handog para sa kasalanan ng sanlibutan. So ang lahat ay binayaran ng Panginoon. Pag sinabing lahat, walang natira. Walang espesyal, lahat kasama. At magte-take effect lamang yon kapag ang tao ay nagsuko ng buhay niya sa Panginoon. Bagamat ngayon alam niya na ang kamatayan ng Panginoon ay kapatawaran ng kanyang kasalanan. Magte-take effect lang yon kapag sinuko niya ang buhay niya kay Jesus. Amen? So ganun naman po yung effectivity nun. Now, dahil ba si Kristo na ang nagbayad ng ating mga kasalanan, tayo ba ngayon ay napatawad na? And sabi ng Biblia, you are now free. Di ba? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Nung dumating sa iyo, mga kapatid, ang ebanghelyo ng kagandahang loob ni Kristo, the gospel of the Lord Jesus Christ, praise God, the gospel of grace of the Lord Jesus Christ, you now become a free man. Naging malaya kang tao. Pero ang tanong, dahil malaya ka na, pwede ka na bang gumawa uli ng kasalanan? Kasi sabi ng iba, yung inyong preaching na yan, yung inyong teaching na yan, naghahatid yan sa tao para gumawa ng kasalanan. No. Sabi ni Pablo ganito, what then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? By no means, sabi po ni Pablo. Dahil ba wala na tayo sa ilalim ng kautusan at nasa ilalim na tayo ng kagandahang loob ng Diyos, patuloy ba tayo magkakasala? Sabi ni Pablo, hindi. Hinding-hindi. In fact, noong tayo ay nandito na sa buhay na ito, mga kapatid, ang kasalanan ay atin ng dinaig. Ang kasalanan ay atin ng napagtagumpayan. Kaya every time, mga kapatid, na pinag-uusapan yung kakayahan ng tao para talunin ang kasalanan, hindi natin kakayahan yun. Kakayahan yun ni Jesus na siyang tumapos sa kasalanan
tayo po'y tinahanan lamang ng kanyang banal na Espiritu. At ang kanyang Espiritu na yon ang nag-uudyok sa atin at nagsasabi sa atin na kaya mong pagtagumpayan ang kasalanan. Sino ba sa atin dito hanggang ngayon nandoon pa rin sa madilim na pamumuhay? Of course, wala na po. Hinango na tayo ng Panginoon doon. No? At tinawag na tayo ng Bibliyang matuwid. Matuwid na tayo. Kaya nung minsan tinanong ko sa isang camp natin, sino sa inyo ang naniniwala na siya ay matuwid? Walang gusto magtaas ng kamay. Kasi iniisip nila, ang taas ng standard na yon, matuwid, righteous. Pero the Bible declares that you are now righteous. Not because of your works, not because of yourself, but because of the finished work of the Lord Jesus Christ. You are righteous. Matuwid ka na ngayon because of the Lord Jesus Christ. Amen? Sapagkat yung ginawa niya ang naging dahilan, kaya ka naging matuwid. Kaya pag tinanong ng tao, matuwid ka ba? Matuwid ako. Sapagkat may ginawa ang Panginoon sa buhay ko na nagiging matuwid ako. Amen? Ngayon, yung ating pagiging matuwid, china-challenge lagi ng kaawayan. No? Kasi ang salvation continue. Hindi naman to one time, big time. No? Ang salvation continue. Nasa panahon tayo mga kapatid na dumaan na tayo sa justification. Yung kasalanan natin, pinawalang sala na. But still we are living. At minsan, tayo po ay nagkukulang, nagkakamali, kinakapos sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, meron pa rin tayong mga shortcomings. And what is this things, no? Itong ang mga bagay nito, ano ba yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, na pinoproseso pa rin tayo ng Panginoon. Ang tawag niya doon, sanctification. Sinasanctify tayo ng Panginoon. Kaya huwag tayong maubusan ng pasensya. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga kapatid natin na kasama sa paglilingkod. Kahit po paulit-ulit, mga kapatid, ang kanilang mga ginagawang hindi tama sa harapan ng Panginoon, huwag nating tigilang ipanalangin sila. Huwag nating tigilang bigyan sila ng babala, bigyan sila ng encouragement upang magpatuloy sila sa paglilingkod. Why? Because they are in the sanctification process of the Lord Jesus Christ. Pag sinabing sanctification, sinasala tayo. Patuloy tayong sinasala. Pero huwag kayong mag-alala. Pag gumraduate na kayo sa mundong ito, ang tawag naman doon, glorification na. O, doon na kayo sa kabilang buhay. Praise God. So, tapos na yung sanctification process nyo. Doon na po tayo sa glorification process na ginawa ng Panginoon sa atin. Now, tingnan nyo po yung ginawa ng Panginoon. Sabi po ni Pablo, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Wala na po tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, tayo'y alipin na ng katwiran. No? Kanina narinig ko yung testimony ni Brother Joffred. Hindi niya inakala na magiging mangangaral siya. No? Hindi niya inakala na gagamitin siya ng Panginoon para maging manggagawa. Kasi noon tayo po ay nasa pagkaalipin pa sa kasalanan, talagang hindi natin makikita yung plano ng Diyos. Pero habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, nagliliwanag sa atin ang kanyang plano at kalooban. At nakita natin, mga kapatid, na dahil ang Diyos ang nagpalaya sa atin sa kasalanan, ngayon, kanya na tayong alipin sa katuwiran. Ang ginagawa ngayon ni Brother Joffred is the righteousness of God. Amen? Yung ginagawa nyo ngayon, mga kapatid, yan po yung righteousness ng ating Panginoon. Hindi na yan yung gawain ninyo nung araw. Nagsasacrifice kayo, sumasama kayo sa mga mission, nagbibigay kayo ng panahon sa ating mga outreaches, sa inyo pong mga ministry, yan po ang righteousness ni Christ na inyong nararanasan. Amen? Praise God. Now that faith has come, we are no longer under the supervision of the law. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Dahil ang pananampalataya ay dumating na sa atin,
ang kahabagan ng Panginoong Diyos ay nasa atin na wala na tayo ngayon sa paningin ng kautusan. Hindi na yan yung ating pong sinusunod, kundi ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Galatians chapter 3, verse 25 to 26. Now faith has come. We are no longer under the supervision of the law. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. Tayo'y mga anak na ngayon ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, tayo ngayon ay tagapagmana ng Kanyang kaharian. Ang mga anak ang nakakaalam ng puso ng Kanyang Ama. Ang mga anak ang nakababatid ng kung ano ang puso ng Kanyang Ama. At dahil tayo'y anak ng Diyos, alam natin kung ano ang kalooban ng ating Ama. Why? Because the Spirit of the Lord is in us. Ang Espiritong ito ang nagbibigay sa atin ng karunungan, ng kaalaman, ng kakayahan na gawin ang kalooban ng Diyos. Under the grace of the Lord Jesus Christ, we are all free. No, tayo'y malaya na. Mga freeman na tayo ngayon, mga kapatid. Hindi na alipin ng kaaway. Kaya kung meron pang manunukso sa'yo, kapatid, halika, ML tayo. Naku, tapos na ako dyan, kapatid. Pinalaya na ako ng Lord dyan. Kapatid, halika, tong its tayo, bingo tayo. Naku, tapos na ako dyan. Pinalaya na ako ng Panginoon dyan. May magyaya sa iyo, mag-inuman kayo, magbisyo kayo. Tapos na kayo dyan. Pinalaya na tayo ng Panginoon dyan. Di ba? Bakit? Kasi hindi na yan ang buhay natin ngayon. May itinakda na ang Panginoon na bagong buhay sa atin na atin na ngayong nilalakaran. Amen? Under the new covenant, mga kapatid, the Spirit of the Lord is very powerful. Kaya nga alive buhay na buhay under the new covenant. Under the old covenant, patay talaga doon. Spirit of death doon Ang tawag ni Pablo doon is spirit of death. Pero dito sa new covenant, mga kapatid, the Spirit of the Lord is moving. Amen? Siya po ang gumagawa para sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! So saan po tayo ngayon? Doon na tayo, no? Sa New Covenant, kung saan ang Espiritu ang siyang nagko-control sa atin, nagte-take control sa atin sa Kanyang kalooban. Wala na po ang kautusan, no? Ibig sabihin, hindi na naging epektibo yan. Sabi nga ni Pablo, kung ang kautusan ay naging epektibo, bakit nagkaroon ng panibago? Di ba? Bakit nagkaroon ng panibagong kautusan? Sa makatwid, hindi na siya naging epektibo. At dahil hindi na epektibo ang luma, meron na pong bago. No? Wala nang kapangyarihan ng luma ngayon, kundi yung bago na. At yung bago na, we are under the covenant of grace. No? The law, the law or yung the Torah, yung kautusan, tapos na. Tapos na po, mga kapatid. Hindi na po natin yon susundan. Kasi hindi yon para sa atin na. Ngayon, nandito na tayo sa ilalim ng bagong katipan, no? Yung covenant, which is the Spirit of the Lord that leads us to victory. No? Kaya tayo nagtatagumpay ngayon, no, para magawa ang kalooban ng Diyos because of His Spirit. Kaya salamat sa Panginoon na nangako sa atin that in the last days I will pour out my Spirit upon all flesh. No? Nangako siya ng ganon at nangyari yon, mga kapatid, upang maganap ang Kanyang kalooban na ang bawat mananampalataya sa panahong ito magiging mananagumpay. Amen? Amen? Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. And let